Pinadalhan ng memo itong silanggay kung saan siya nga ang tatayo ng testigo lang-alang kay Chato at dito sa kabilang side. Subalit hindi ito tinanggap ni Aling Chato, hindi niya ito papayagan. Kung kaya't nainis ng husto itong si Era at dito ay napasabi siya sa kanyang ina kung bakit hindi kayang tanggapin ni Aling Chato. Kung saan kung silanggay ang magsasalita, maaari pa nga niyang maipagtanggol ang kanyang ina. Hindi kaya't may tinatago nga itong si Aling Chato kung kaya't ayaw niya na silanggay ay testigo dahil ayaw niyang mangyari kanyang kinakatakutan. At doon nga napasabi itong si Maridet na ipunto siya, kaya naman kailangan niyang mangalap ng mga impormasyon upang maunahan ang mga narrative bago pa man gamitin ng kabilang side. Kailangan niyang madipinsahan ng tuluyan ang kabilang kampo. Sa kabilang banda, humahanap din ng paraan si Bonnie at itong si Lelet kung paano makatulong ng husto dito kay Aling Chato dahil pakiramdam niya merong hindi sinasabi si Aling Chato. Kung kaya't ito'y kanyang tinatanong, subalit wala itong malinaw na mensahe na sinasabi hanggang sa mapatigil nga ang kanilang interview nang biglang tatawag nga itong si Tinang Ses niya kung saan pinapagalitan nga umano siya dahil sa kinain niyang ice cream. At sinabihan niya itong si Lelet na huwag nang mag-alala sapagkat tapos na ang bagyong Lena sapagkat inako na nga niya ang kasalanan. Subalit, nagtaka naman itong si Lelet at sinabing bakit niya yun gagawin ngayong wala naman siyang kasalanan. Ito nga ay sasabihan siya ng kanyang tinang na magtataka pa ba siya na lagi naman niya yung ginagawa at tungkulin niya yun bilang isang ina dahil ayaw niyang mapahamak at masaktan ang kanyang anak. Kung kaya't napaisip itong si Lelet na alam na niya ang mga katanungan at ang sagot sa kaso nga nitong si Aling Chato. Malinaw na maaring ginawa ngang pag-amin ni Aling Chato ay para hindi mapahamak itong silanggay. Posible ngang silanggay ang may kasalanan kung bakit tuluyan ngang napatay niya ang kanyang asawang si Carding. Sinubukang tanungin ni Lelet itong si Aling Chato. Subalit halata sa kanyang mukha na balisa siya. Hindi niya inamin, ngunit nag-recall at na-flash sa kanyang memory ang totoong nangyari kung saan malinaw na silanggay nga ang nakapatay kay Carding kung saan nung mga time na iyon ay sinasakal nga siya ni Carding at naawa naman itong silanggay at aksidente nga niya itong napupok sa ulo na siyang naging dahilan kung bakit ito tuluyang namatay. Huling sinabi ni Lelet na magsalita na siya at palayain na ang kanyang sarili sa katotohanan. Handa silang makinig kung ano talaga ang totoong nangyari. Subalit ayaw talagang magsalita nitong si Aling Chato. Pipiliin niyang manahimik at ang sabi niya dito ay ikulong na lang daw siya. Huwag lang mapahamak ang kanyang silanggay. Naiintindihan ni Lelet ang side nga nitong si Aling Chato. Kagaya na rin ng ipinapakita lagi sa kanya nitong si Tinang Ses kung saan parang tunay na ina na gagawin ng lahat wag lang mapahamak ang kanilang mga anak. Kung kaya nag-aalala ngayon sa kalagayan itong si Lelet dito nga kay Aling Chato at kay Langgay kung paano nga Langgay madepensahan ang kanyang sarili kung siya na nga ang naroon sa hearing. Maaring mahihirapan nga siya at isang di inaasahang pangyayari nga dahil kumikilos na itong si Era. Makalabas ng kulungan itong sa kabilang banda, nakalabas ng kulungan itong si Aling Chato pansamantala dahil may ginawang motion nga ang kampo nga ni Lelet at itong si Bonnie. Subalit ang hindi nila alam ay kumikilos na rin pala itong si Era. At magugulat na lamang sila dahil sa loob ng center nga itong silanggay ay magugulantang sila dahil biglang darating na itong si Era kasama ang mga pulis kung saan may daladala na nga itong warrant kung saan inaaresto na nga itong silanggay. So, ayun guys, pakaabangan natin kung paano nga didepensahan itong si Lelet at itong si Bonnie ang naturang batang silanggay na kawawa ang kanyang sinapit dahil buntis pa nga ito at mahaharap nga sa kasalanan na hindi naman talaga niya sinadya dahil parang self-defense lang naman ang nangyari.